Hi nurses, let's compare the symptoms of SIADH to diabetes insipidus. Let's go. Para mabilis nating ma-memorize guys, yung symptoms ni SIADH, Syndrome of Inappropriate Antidiuretic Hormone, ano lang siya guys, opposite lang siya ni diabetes insipidus ha. Let's discuss. Nurses, you have to remember, in diabetes insipidus guys, and in SIAD or SIADH, Syndrome of Inappropriate Antidiuretic Hormone guys, remember lang, ganito lang kasimple. May problema sila with antidiuretic hormone. Remember, antidiuretic hormone guys is the hormone in the body that regulates fluid balance sa body natin. Okay? Antidiuretic, hindi nagkakos ng diuresis. Tandaan nyo guys, pag sinabing diuresis, diuretics, nagpapaihi. Okay? Nagpapaihi, diuretics. Anti-diuretic, hindi nagpapaihi. So kapag mataas or mababa yung antidiuretic hormone, naaapektuhan guys yung fluid volume sa katawan natin. So sa pangalan niya pa lang guys, mabilis na ninyo magigets. Okay? Now, nurses remember, pag DI, diabetes insipidus, mababa ang antidiuretic hormone. At dahil opposite sila guys, si SIADH, mataas ang antidiuretic hormone. More diuretic hormone. Gets na ha? Diabetes insipidus muna tayo. So less ADH, mababa ang antidiuretic hormone. Kapag mababa guys ang antidiuretic hormone, yung urine output sa diabetes insipidus is mataas, no? Kasi nga walang nagko-control ng water eh. So mataas yung urine output kasi mababa yung antidiuretic hormone. At kapag guys mataas ang urine output, bumababa yung urine osmolality, no? Bumababa yung urine osmolality. Nagkakaroon ng less concentration of urine or diluted yung urine. Tandaan yan ha. So mataas yung urine output, mababa yung urine osmolality. Kung tatanungin kayo guys, ano yung ibig sabihin ng urine osmolality kuya? Pag urine osmolality guys, simplehan lang natin, it measures the kidney function to regulate fluids in the body. So urine osmolality, tinitingnan yung kidney function natin. Kung gaano kagaling yung kidney natin to regulate fluid and electrolyte balance. Urine osmolality yan. So sa diabetes insipidus guys, mababa yung urine osmolality, making the concentration of the urine mababa or mas diluted yung urine concentration. So dahil opposite sila guys ni SIADH, si SIADH naman is more ADH, so maraming antidiuretic hormone, so nare-retain yung ihi. Decreased urine output, at kapag mababa ang urine output guys, nare-retain yung tubig sa katawan, tumataas yung urine osmolality or yung concentration ng urine is tumataas. So nagkakaroon ng more concentrated urine. Gets? So mabilis lang siya guys, no? Kasi nga opposite lang sila dalawa. Si DI, si SIADH, opposite lang sila ng symptoms. Diabetes insipidus guys, dahil tumataas yung urine output pala, bumababa yung urine osmolality. Mataas yung urine output guys. Tandaan nyo, madami siyang inihi-ihi. Ang dami niyang iniihi-ihi-ihi. Ang nangyayari guys is bumababa din yung blood volume. No? Bumababa yung levels of dugo sa katawan natin. Kasi nga, tubig din yung dugo eh. At kapag mababa yung tubig, naapektuhan yung blood. So, yung blood volume is mababa. Tandaan yan ha. Especially in the intravascular space. Remember that. The blood volume in the intravascular space or the intravascular volume is decreased sa DI, sa diabetes insipidus. Tumataas naman guys yung serum osmolality. So ano yung pinagkaiba nila ni urine osmolality and serum osmolality? Tandaan lang to nurses, pag urine osmolality, chine-check yung kidney function. Pag serum osmolality guys, ito yung amount ng mga solutes, yung concentration talaga ng ihi sa body natin. So, yung serum osmolality is more on the ihi, while urine osmolality is more on the kidney. Gets ba? Pag serum osmolality, guys, chine-check yung number of solutes, kung gaano ka-concentrated yung ihi, ganon-ganyan. While si urine osmolality naman, guys, mini-measure yung kidney function, kung paano siya mag-regulate ng fluids at kung ano yung function niya. I hope that's clear, nurses. So, sa diabetes insipidus pala guys, mataas yung serum osmolality.
which also leads to mataas na sodium levels. Kapag mataas ang serum osmolality, mataas yung sodium. Kaya nagkakaroon ng hypernatremia sa diabetes insipidus. Mataas ang sodium levels. At dahil opposite lang to guys ni SIADH, lagi niyong tatandaan, mababa ang urine output, mataas yung blood volume. No? Kasi nga, maraming tubig sa katawan, mataas yung blood volume. Which leads to decreased serum osmolality. Kasi nga, marami ng tubig, natutunaw na yung mga solutes, di ba? Remember the solvent and the solute equation. Kapag maraming tubig, mas lalong lumalasaw yung mga concentration sa water, di ba? Kagaya ng lalagyan mo ng tubig yung asin or yung asin ng tubig. Kapag maraming asin, tataas yung concentration. Pero pag maraming tubig, bababa yung concentration. Ganun din yung nangyayari guys sa ihi. Kapag maraming tubig, tumataas yung water level or yung fluid retention, nadidilute yung mga solutes. Yung serum osmolality is bumababa siya, which also leads to hyponatremia or decreased sodium level in the body, in the blood. Hyponatremia. Sa SIAD to ha, SIADH, Syndrome of Inappropriate Antidiuretic Hormone, mababa ang sodium at mababa din ang serum osmolality. Kasi nga, opposite lang sila. And that's it guys. I hope it's clear. I hope man natutunan ka today. Just remember one, SIAD man yan or depende sa'yo, DI para at least pag alam mo na okay, pag DI pala, pag mataas to, opposite sa kabila. Kapag mababa dito, opposite sa kabila. Diba? So actually, gets mo na siya and I hope it's clear and I'm wishing you the best. Papasa tayo sa NCLEX at sa board exam. See you in my next videos.